Nasa linya natin, Assistant Secretary Marcos Lacanilao ng Land Transportation Office, LTO. Asek, magandang umaga, si Joel Siwing. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Joel, Ma'am Weng. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Ay, sabi po ng ARTA, kayo daw po, ang LTO daw po ang pinaka-rereklamong ahensya ng gobyerno. Ano Opo. po ang reaksyon niyo Opo. doon? Opo. Alam po ninyo, Ma'am, Sir, ang actually tinatanggap naman namin na yung mga ganyang mga pahayag, lalo na yung mga reklamo, kaya kailangan namin mas doblehin pa yung aming effort na mas maserbisyuhan yung ating mga kababayan. Ano lang po, nagkaroon na lang mga konting problema kasi sa totoo lang, Ma'am, yung ARTA kasi lahat ng klaseng reklamo, kahit hindi ikareklamo, tinatanggap nila. For example, Ma'am, may pangyayari po sa probinsya sa South na yung isang tao kumukuha ng student permit, ang ini-insist niya, barangay clearance lang ang gagamitin niya. Wala siyang ibang valid ID, wala siyang birth certificate, hindi pwede yun. Pinaliwanag sa kanya, ang ginawa, nagreklamo sa ARTA. So, inaksyon na naman, pinaliwanag naman sa kanya. Kaya lang, siyempre, isa yan sa mga napapabilang. At pero kung mapapansin niyo po doon, Ma'am, Sir, kami yung pinakamataas na resolved. Okay. Although mataas po yung mga nagrereklamo dahil may enforcement din po kami. Maraming hinuhuli, kagaya ng mga maiingay na mga pipes. So hindi maiwasan po talaga na may mga magreklamo. Okay. Pero ganun pa man, kailangan pa rin namin doblehin yung aming effort para mas hanggat maaari maibaba or matanggal dyan sa list na yan. Ang problema lang kasi, Asek, ganito no? During the past administrations, ang nagiging parang barometro, Weng, pagka may mga fixer sa LTO, pagka maraming kalukuhan sa LTO, Land Transportation Office, parang reflection yan ng corruption of the whole government. Diba? Ganun ganun usually. I'm sure alam niyo po ito, Asek. Parang dati sa BOC, ganyan din ang dating. Diba? Kaya nga ang mga nakalipas na administrasyon, gumagawa ho ng mga paraan para masawata yung problema natin sa fixer at kung ano-ano pang kalukuhan dyan sa Land Transportation Office. Magmula nung kayo pong naupo, Asek, ano bang mga hakbang na ginawa ninyo para mapatino po yung ahensya? Sa laban ho sa mga fixers, every month po may accomplishment report kami na huli ng mga fixers. 2 weeks ago may huli po kami, isang grupo. So ang operation po namin, obligado lahat ng regional office na merong accomplishment laban sa fixers. Kung ang isang opisina mataas ang fixers tas mga walang huli, liable ho yung mga hepe namin doon. Kaya marami na rin po kaming mga hepe na natanggal. Huwag na po tayo lumayo. Dito lang sa akin sa central office, sinibak ko yung 2 hepe dito. Kasi may mga nahuli po kami na mga fixers. Ako personal, nung umaga pagpasok ko, may nakita ako. So hulihan ka agad. So kita nyo po yung din sa NCR. So dire-diretso po. Kailangan lang po talaga consistent yung huli, hindi po tumitigil. Kaya po may mga naka-assign po kami na mga tao na wala silang ginawa ko hindi manghuli ng mga fixers. Saka po yung mga empleyado na rin mismo ng LTO na may mga connection sa mga fixers. Dati pag nagbiyahe ka ng East Avenue, tapat ng LTO, may kakaway sa'yo dyan di ba? Lalo na pagpapasok ka, nakasign ka ng kakaliwa ka papunta ng LTO. Asek, sinasalubong ng fixer yan. Mga nakapurunton, mga nakatokong na lalaki yun di ba? May towel pa sa liig. Ano ba yung tsura ng tokong? Shorts, yung mahabang shorts. Tapos, igigiya ka. Kakausapin ka para mapadali ang transaction nyo. Ngayon ba nakikita nyo pa na active yung ganong klase ng operasyon dyan? Plus, hindi na lang po kailangan na physical na may kumakaway sa'yo, tumaharang sa'yo. One text away, pwede na yung fixer, Asek. Opo. Actually, ma'am, yan po yung mga nahuli namin, ma'am. Nakahuli po ako, yung pinakahuli huli namin, 6 na tao yung nahuli namin dyan. Yun nga lang, ma'am, yung mga batas natin, nangyayari, madali sila nakakalabas, balik sa dati. Kaya kailangan tutukan, consistent po yung huli. Ngayon, kaya yung mga contact din ho nila na mga LTO,
natanggal ko na. For example, yun hong mga nahuli namin, nahuli ho ng NBI sa Centris, may mga tinanggal na rin ho kami ng mga regular na empleyado ng LTO doon. At kinasuhan po namin ng administratibo. Antindi ng ano ngayon di ba may mga fake news Oo. Ito fake LTO office. Meron. Sa Malasiki, Pangasinan, di ba? Opo. Ito po yung sinalakay po ng NBI. Biro mo fake LTO office? Yes, ko ano ba ginagawa rito, Asek? Ibig sabihin doon, pati Ano po yan, empleyado sir? doon peke. Oh. Opo. Ano po yan, na-discover ho nung regional director namin, si Director Danny Martinez, na merong nag-ooperate sa may Malasiki, asawa ho ng barangay captain. So nag-request kami sa NBI na i-operate. So nag-search warrant po na nahuli po sila, mga fake driver's license, fake yung mga registration. So kawawa yung mga tao. Nahuli po namin yung babae, tapos may mga counterfeit money pa sa loob. So ano po, mabigat na kaso yun, Asek? Baka naman makapagpiyansa agad ulit, makapagbuo ulit ng fake na opisina. Baka nandun po yung mga fixer. Oo. Opo. Wala po. May mahihirapan po sa makalabas. Medyo mabigat po yung mga kasong naisampa sa kanya. Nagtulong-tulong na rin po dito at naging masigasig yung aming regional director na i-case build up ng maganda. Dapat ano yun kung ilan ang peking lisensya na nandun, ganun din karami yung count ng kaso. Opo. At saka ma'am, kaya nga kahapon nung sa interview sa akin, sinabi ko na sa mga kababayan natin na wag silang magpupunta sa mga ganyan kasi unang-una, pag sila'y na-aksidente, talo sila dyan dahil peke yung lisensya nila. Pangalawa, kapag gusto na nilang kumuha ng maayos na lisensya, nagkakaroon sila ng penalty kasi siyempre peke yung pinanggalingan nila. So ituro nila kapag ganyan. Alam naman natin ma'am, nung araw ang daming problemang ganyan. Huwag na tayo lumayo, yung recto na yan So buti na lang na kahit paano nababawasan sa tulong ng PNP at NBI. Oo nga po. Nagkaroon ng parang satellite office ang recto dito sa Malasiki, Pangasinan. Pero natuntun po ba, Ase, kung may kasabwat yan sa loob? Kaya po yung security features ng mga driver's license namin, mas pinatataas namin. Kaya kagayang po ngayon, nung time ko, naka-emboss na po yung signature na medyo hirap silang gayahin doon. Kaya po, tsaka nagsabi po kami sa lahat ng mga enforcers, pagka nakakita sila ng fake, antimano, i-confiscate. Madali ba makita? Madali mahalata, Asek? Opo, kasi sir, meron naman lahat po ng may license, may record dun sa LTMS. So, yung enforcer natin, pwede natin buksan, makikita kaagad, then rin po, yung card, hindi po siya naka-emboss. Tsaka po, iba po talaga yung fake, sir. Yung kulay na lang, iba po Asek, ito yan Kaya hindi matanggal-tanggal yung mga fixers at saka yung mga sindikato sa loob dyan sa LTO. Kasi ang tagal natin nagko-cover doon ng sa mga ganitong agency, di ba? Ang bulong-bulungan dyan, ang daming nabibigyan ng pera ng sindikato. May mga layers. At for a time, pati ang Office of the Chairman, nadadamay, naaabotan daw. Sa'yo ba, Asek, may nagtangka na mag-abot? Nung bago po, sa totoo lang ma'am, nung bago ako sa LTO, may nagtangka ho na galing sa Visayas region na malaking halaga. In fact, nag-offer sila ng 30 million Okay. Para sa mga, po yan para sa mga driving school. Naman po yan, yung mga non-appearance ng driving school. Kaya lang, against po ako doon. Kaya alam naman natin, bawal yan. Saka, ma'am, yung pagkukunan nun, maaring sa mga kamag-anak natin, kaibigan natin, babawiin. So talagang dapat hulihin. Kaya ang dami kong driving school, ma'am, na pinasarado din. Kaya kailangan talagang puspusan, ma'am. Medyo mahirap, ma'am, sa totoo lang. Kaya parati kong sinasabi, ang LTO sa atin to sa ating mga Pilipino. Kaya kailangan tulong-tulong tayo na linisin, ayusin. Okay. Speaking of security feature, binabanggit niyo yung driver's license, ang plaka ng sasakyan, Weng. Pwede kang bumili online Talaga ba? Oo, ang itsura ganun. Kamukhang-kamukha nung LTO regulated yung plates. bago. Oo, yung puti tsaka itim.
bawal yun, di ba, Asek? Bawal yung pagbebenta ho ng plaka. Bawal po 'yan, sir. In fact, mayroong din ho kaming nahuli diyan na ni-raid po ng CIDG. Gumagawa po sila ng improvised plate kasi nung araw di po ba nagkaroon tayo ng mga problema sa plaka. So ang tao ginagawa nila, nagpapagawa sila. Akala nila legal 'yun. Bawal po 'yun. So kaya po nahuhuli yan. Kaya nga po ngayon, pati nag-flag down ang tao namin sakali at nakikita yan, talagang hinuhuli po namin. Pero ito namang sa online, sir, humingi kami ng tulong sa DICT. Ayun, oo. Kaya, yung mga platforms mismo dapat binabawal nila yung yun. Meta, di ba? Yung platform. Humingi po akong tulong kay Yusek Aboy Paraiso kasi siya yung may power sa ganyan, lalo na yung sa Meta, para ma-shutdown ho yung mga kalokohan nilang yan. Saka sir, may mga minomonitor din ako, yung mga online na nag-o-offer ng services. Bawal po yan, wag nilang... Services ng ano po, ng LTO? Services ng pagpaparehistro, pagbabalisensya. Ginagawa nila, dahil naguhulihan kami, sir, nagtatago sila online. Pati fixer ngayon, digital na. Yan ang sinasabi ko sa iyo Yes, yung mga fixer ngayon, hindi na nag-aabang sa East Avenue nakatokong. Online lang, one text away, online lang, okay na. Kaya kahit po yun, sir, binabantayan namin, nilolocate namin. Meron po akong isang nalocate na private na individual na nagaganyan. So, may mga binabantay, kaya talagang kailangan double effort po talaga ang kailangan. But we appreciate what you're doing pag nakakita ng videoing. Alam mo na in the age of technology, pagka loko ka sa kalsada, mabibidyoan ka na Oo naman. Tapos pagka nakita ka ng LTO, patay ka. Diba? Pero kasi kung halimbawa, meron nakabili online, thinking na okay, ito legal ito. Ano ba yung security features na dapat hanapin para in plain sabihin? sight ba kayang makita yan? Sorry po ma'am, pwede pong paulit. Ano po ba yung security features ng ating mga legal na plaka na wala doon sa mga nabibili lang online? Okay, opo, ganito po, no. Mahahalata nyo po yung mga plaka na improvised na ginagawa nila kung sa mga online. Yung emboss po niya, halata po na nakabukol yung mga gilid So halata po ninyong peke, tapos makintab siya. So talagang malayo pa lang po ma-identify na. Kaya nga po sa mga kababayan natin, kapag ka po may problema sila sa plaka, pumunta sila sa LTO, tutulungan namin sila. Huwag sila magpapagawa dyan sa online na yan. Kasi mapapahamak po sila, mai-impound po yung sasakyan nila. Baka po din Asek ganito baka dalawa yung double-bladed yung problemang ito Merong napipilitan na bumili online para magkaroon ng bagong itsura ng plaka kasi bawal lang gumamit ng sobrang lumang plaka, hindi po ba? So para hindi ka ma-penalty o mahuli ng LTO, magpapagawa ka kahit illegal online. So paano kung ikaw, dahil hindi na ilalabas ng ura-urada yung kanilang legal na plaka. Ang tagal nang nakapending, wala pa rin silang legal na plaka. Opo, sa amin po ngayon, wala pong mga ganyang pending. Kaya po ni-launch ko din po yung i-report mo kay Chief. Para po kung may mga ibang reklamo sila, especially yung mga kababayan po natin na nasa probinsya, sa mga ganyan, ma-actionan po namin, ma-call namin ang regional director o yung district office para ma-release yung plaka nila. So ganyan po yung ano namin. Sa LTO lang po, sa opisina, matutulungan po sila. Definitely po yan. At saka wala na po kasi nagtatagal na plaka ngayon Ilang araw ba dapat pag bumili ka ng bagong sasakyan, ilang araw dapat meron ka ng plaka? Ano ba? Sir, maganda yung tanong. Maganda yung tanong mo, sir. Pag bumili po kayo ng bagong sasakyan ngayon, minsan nga nauuna pa po yung plaka at saka OR. At minsan at yung CR, kailangan po sabay-sabay na po yan. Kadalasan nire-release po namin sabay-sabay. Ngayon po, nagkakaroon naman po ng mga problema, yun pong mga hindi nagpa-process sa LTO. Yung mga dealer mismo. Hindi nila Asek. Tapos, Pagka ganun, Asek, pwede bang ireklamo yung dealership? Pwede, sir. Actually, may papasarado po ako na dealership, sir. Okay. Diyan sa may Novaliches.
Dahil? Ano po kasi ito? ang Motorsiklo? patong-patong Dealership po na yung motorsiklo o kotse? Kotse, sir. Kotse, sir. Dahil hindi nagpo-proseso ng plaka. Yung Harmony yan, sir. Harmony yung kumpanya. Mhm. Pasaway, sir, ang dami na niyang ginawang kalokohan na tinuturo niyang LTO. Kasi kami, sir, nakikita namin sa system kung kailan, anong araw nila pinroseso. Kitang-kita po namin, hindi nila pinroseso, sir. Sandali, Chief, sandali. Ipa-flash report lang namin yung report mo, sandali. Superadyo! Ano ipapasara ninyo? Asek, ano po ipapasara ninyong dealership? Yung Harmony, sir. Harmony. Yung Harmony Ano mga dealership sasakyan yan. ang binibenta nito? Yung mga China brand na sasakyan. Yung mga electric. Anong Yes, sabi niyo opo. pasaway ito at marami ng makulit na kaso ito? Ano po ba yung mga violations? Ang ginagawa ho niya, ma'am, binebenta niya yung sasakyan. Minsan isang buwan na, wala pa siyang binibigay na papeles sa tao. Tapos ang ikakatwiran niya, sasabihin niya na nasa LTO. Tapos pag-check namin sa system, ma'am, wala pong pinroses. So iniipon nila, minsan, meron pa nga, may nagreklamo po sa amin, ma'am, inabot ng 1 taon. Wow! Walang Kaya papel? yun po yung Hindi. naging grounds ko, ma'am. Oo. At saka ho, yung nag-gather namin yung mga ibang ebidensya para ipasara. Kaya po yung mga kababayan natin, pagka po may mga binili silang ganyan, motorsiklo, kotse, at lumampas po sa 7 days, ireklamo na po nila sa amin. Yun. Dapat hindi lumalampas ng 7 days meron na kayong Dapat papel. Hindi second po division. dapat lumalampas 7 days. Oo. Saka po bawal, sir, yung doble-dobling sales invoice. Oo. Oo. Minsan ang gagawin nila, bibigyan ng 5 sales invoice. Opo. na Parang date. may Oo. may iba't ibang date, no? Mhm. Opo, Para saan bawal yun? po yun. Para Ang ipakita mo penalty na po niyang, binili ang mo dealer ng po ang maayos yung first- kotse. Opo, ang dealer po, ang first offense niyan, 1,500,000. Mhm. Tapos sumunod, 1 million. Tapos pag sobrang dami na, yan na po. Ano po Closure yan? na. Revocation ng accreditation, closure yan. Alright. Asek, salamat sa oras. Sir, thank you. Thank you. Good Salamat morning. po. Anytime po, Good sir. morning to you. Si Assistant Secretary Marcos Lacanilao, hepe ng Land Transportation Office. Saksi sa Double